Tinawag ngang asawa ko itong kanilang espesyal na ritual. Sa bawat appointment ang regular na check-up, ang taunang physical, ang bakuna sa trangkaso, siya ang nagdadala kay Sophie. Hahalikan niya ako sa pisngi bago umalis, ikakabit siya sa kanyang charsit, at uwi pakalipas na 2 oras na may sticker sa kanyang damit, at isang kwento kung gaano siya katapang. Akala ko isa ito sa mga pinakamagagandang bagay tungkol sa kanya. Isang ama na gustong maging present. Isang ama na gumagawang maalaala mula sa ordinaryong hapon ni Martes. Sinabi ko, minsan, sa nanay ko tungkol dito at sinabi niyang mahusay ang napangasawa ko. Naniwala ako sa kanya. 6 na taong gulang si Sophie at sa loob ng 6 na taon ay hindi pa ako nakaupo sa examination room. Kasama ang kanyang pediatrician, hindi ko pa naririnig ang boses ni Dra. Reyes, hindi ko nga alam kung anong hitsura niya. Ang asawa ko ang humaharap sa lahat. Ang mga paalala sa appointment, ang mga formang seguro, ang mga follow-up call. Sabi niya marami na akong ginagawa. Sabi niya ang waiting room ay nakbibigay sa akin ng pakabalisa, na hindi naman ganap na hindi totoo. Sabi niya si Dra. Reyes ay kahanga-hanga at mahal siya ni Sophie at lahat ay laging mayos. At wala akong dahilan para maniwala sa iba. Si Sophie ay isang masigla, malusog, at masayahin na bata. Kinakain niya ang kanyang gulay at mahimbing natutulog at tumatakbo sa bakuran hanggang sa mamula ang kanyang pisngi. Walang mali, walang dapat paktanungan. Sinimulan kong tanungin ito noon Huwebes ang Marso nang umalis ang asawa ko para sa isang 4 na araw na kumperensya sa Cebu. At nakahanap ako ng voicemail sa aming landline na muntik ko nang hindi pinakinggan. Pinanatili namin ang landline dahil sa biyenan ko. Siya ay 71 at hindi pa ganap na nagditiwala sa mga cellphone. Ang numero ay unlisted at halos wala nang tumatawag doon. Kaya, nang kumikislap ang ilaw sa base unit nung Huwebes ng gabi, muntik na akong lumampas. Ngunit tulok na si Sophie at tahimik ang bahay at may naktulak sa akin na huminto. Ang mensahe ay mula sa isang babae na may maingat na profesional na boses. Sabi niya tumatawag siya mula sa masiglang kinabukasan pediatric clinic at sinusundan niya ang pinakabagong appointment ni Sophie. Sabi niya may ilang resultang lab na kailangan niyang talakayin ng direkta sa isang magulang at mahalaga na tumawag muli bago matapos ang linggo. Nag-iwan siya ng numero at humingi ng pagiging kumpidensyal na siyang salitang nagpatigil sa akin. Pagiging kumpidensyal na parabang alam na niya na ito ay isang pag-usap na maaring ayaw mangyari nga asawa ko. Matagal akong nakatayo sa kusina na hawak ang telepono sa dibdib ko. Tumawag ako kinabukasan ng umaga pagkatapos kong ihatid si Sophie sa eskwelahan. Kinumpirma ngang babaeng sumagot na siya ay mula sa masiglang kinabukasan. Sinabi ko ang pangalan ko na ako ang nanay ni Sophie, na natanggap ko ang mensahe. Nakaroon ng pahinto sa linya, ang uri ngang pahinto na nangahulugang may nagdedesisyon kung gaano karami ang sasabihin. Sinabi niya sa akin na hiniling ni Dra. Reyes na pumunta ako ng personal. Sinabi niya na hindi ito emergency, ngunit mas gustong doktor na hindi ito talakayin sa telepono. Nagalok siya sa akin ng appointment para sa hapon na iyon sa ganap na ika-2 at may isang bagay sa kanyang tinig na naktulak sa akin na sumang-ayon ng walang pagtatanong. Tinawagan ko ang nanay ko at hiniling na sunduin si Sophie sa eskwelahan. Hindi ko tinawagan ang asawa ko. Ang biyahe papunta sa masiglang kinabukasan ay tumagal ni 22 minuto. Alam ko dahil tiningnan ko ang orasan sa buong biyahe. Sa paraang ginagawa mo kapag ang isip mo ay napakalakas para mag-isip sa mga salita. Ang opisina ay nasa isang mababang gusali na gawa sa ladrilyo na may hanay mga marigold sa harapan ang lakaran at isang fish tank sa waiting room. Isang maliit na batang lalaki sa tapat ko ang nagdo-drawing sa isang papel na placemat. Ang kanyang nanay ay nagbabrowse sa kanyang telepono. Lahat ay
mukhang ordinaryo. Lahat ay mukhang gaya. Nang dati bago may magbago. Sidra. Reyes ay isang babae sa kanyang huling bahagian 40 hadas na may reading, glasses na nakasuksok sa kanyang buhok at isang paraan na, pagsasalita na, parehong banayadat, ganap na direkta. Kinamayan niya ako. Isinara niya ang pinto. Tiningnan niya ako sandali bago siya nagsalita na parabang tinitiyak. Niya na handa ako. Sinabi niya sa akin na pasyente, niya si Sophie mula pa. Noong 8 buwan gulang siya. Sinabi niya sa akin na ang asawa ko ang laging nagdadala sa kanya, na hindi naman karaniwan, at wala siyang dahilan para magtanong tungkol sa arrangement na iyon. Ngunit sinabi niya sa akin na sa huling pagbisita ni Sophie 6 na linggo na ang nakakaraan, napansin niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanyang medical chart. Isang notation na idinagdag ng isang taong may staff-level access sa practice management system. Isang referral sa isang panlabas na espesyalista. Isang DRA. Santos sa isang research clinic sa kabila ng bayan na hindi niya kailanman inautorisa. Hinila niya ang chat ni Sophie at ipinihit ang kanyang monitor sa harap ko. Nandun. Iyon, maayos na nakalog sa pagitan isang regular na vision screening at isang record ng MMR booster nung nakaraang taon. Isang referral sa Santos Institute para sa Pediatric Genomic Studies na may petsang 14 na buwan na ang nakakaraan. 3 follow-up visit ang nakalugbag katapos niyon, lahat sa oras. Ngang klase, lahat sa mga araw na ako ay nasa kalagitnaan ng trabaho at ang asawa ko ay may flexibility sa kanyang schedule na dulot ng pagpapatakbo ng sarili niyang departamento. Tiningnan ko si Dr. Reyes. Tinatanong ko siya kung ano ang Santos Institute. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mesa. Maingat niyang sinabi sa akin na ito ay isang pasilidad na dalubhasa sa genetic compatibility screening at pediatric stem cell evaluation. Sinabi niya na nag-check siya pagkatapos niyang makita ang notation. Sinabi niya na ang isang bata na nire-refer dun ng walang diagnosed medical need ng walang pahintulot ng magulang, nang walang anumang dokumentasyon na bumabalik sa primary care physician, iyon ay nagdulot ng malubhang pagkabahala para sa kanya. Sinabi niya na nakdebate siya kung tatawag o hindi, at pagkatapos ay nakpasya siyang hindi. Niya kayang manahimik ng malinis ang kanyang konsensya. Sa tingin ko ay sinabi kong salamat, hindi ako lubos na sigurado kung ano ang sinabi ko. Naalala ko ang pagtingin sa aking makamay sa aking kandungan, at pag-isip tungkol sa kung paano laging umuwi si Sophie mula sa kanyang na-appointment na. May sticker at isang kuwento kung gaano siya katapang. Tinanong ko si Dra. Reyes ng isa pang tanong bago ako umalis. Tinanong ko kung ang anuman sama ito ay maring makpahiwatak na may naktetes kay Sophie upang makita kung siya ay tukma para sa isa pang pasyente. Matagal akong tiningnan ni Dra. Reyes. Pagkatapos ay sinabi niyang iyon ay isa sa mga konklusyon na maaring suportahang eniga isang gihefehaw na tulad nito. Umupo ako sa aking kotse sa parking lot at hindi ko pinaandar ang makina sa loop. Nagchitsit 7 minuto. Hindi ko tinawagan ang asawa ko. Nagmaneho ako pauwi at niluto ko ang paboritong hapunan ni Sophie, pasta na may mantikilya at kaunting keso, at pinanut ko siyang magsalita tungkol sa isang palaka na nakita niya sa recess, at pinanatili kong pantay ang aking boses. Pagkatapos niyang matulog, umupo ako sa mesa sa kusina kasama ang aking laptop, at nag-search ako para sa Santos Institute. Nakahanap ako ng website na may profesional na kulay abo at puting, disenyo at isang listahan ng mga programa sa pananaliksik. Nakahanap ako staff directory. Nakahanap ako ng pangalan na kinilala ko, si Dra. Elena Santos, Director. At nakalista bilang isang Senior Research Coordinator, isang babaeng nagngangalang Marichel Cruz. Kilala ko ang pangalang iyon, nakipag-date ang asawa ko sa isang nangangalang Marichel sa kolehiyo. Binanggit niya ito minsan lang. Ilang taon na ang nakakaraan, at sa paraan ng pagbanggit ng mga tao sa mga bagay
na itinuturing nilang tapos na, ngunit nakita ko ang pangalan niya sa kanyang contacts minsan bago pa ipinanganak si Sophie. At nang tanungin ko tungkol dito, sinabi niyang matandang kaibigan niya mula sa eskwelahan at halos hindi na sila nag-usap. Hindi ko na siya inisip mula nun. Hinanap ko siya ngayon. Nakahanap ako ng LinkedIn profile, research coordinator sa Santos Institute, graduate degree sa biomedical ethics. At isa pa, isang personal na pahina na konektado sa isang non-profit fundraiser mula 2 taon na ang nakakaraan, nangangalap empera para sa isang batang nangangalang Noel na nadiagnose na may aplastic anemia. Isang bata na, ayon sa fundraiser, 10 taong gulang, 38 ang asawa ko, 37 si Maricel Cruz. Isang 10 taong gulang na bata. Dahan-dahan kong ginawa ang matematika at pagkatapos ay ginawa ko ulit at hindi nagbago ang numero. Isinara ko ang laptop. Nag-check ako kay Sophie. Tulog siya na ang isang braso ay nakaunat sa itaas ang kanyang ulo at bahagyang nakabukas ang kanyang bibig sa paraang laging tulog. At matagal akong nakatayo sa pintuan na nakatingin sa kanya. Tinawagan ko ang nanay ko ng gabing iyon at sinabi ang lahat. Nagmaneho siya at umupo kasama ako sa mesa sa kusina hanggang 2 ng umaga. Siya ang nagsabi na kailangan kong abogado bago ako gumawa ang anumang bagay. Siya ang nakahanap ng pangalan ng isang abogadong nangangalang Ate Lena Castro na dalubhasa sa Batas M. Pamilya at Mangga Kaso M. Medical na pahintulot. Tinawagan ko ang opisina ni Lena kinabukasan ng umaga bago lumapak ang flight ng asawa ko. Si Lena ay nasa kanyang maagang bahagingang 40, tumpak at hindi nakmamadali na may kalidad na tinawag kong organisadong kalmado. Pinakinggan niya ang lahat ng sinabi ko nang hindi sumasabat. Nang matapos ako, nagtanong siya ng 3 bagay kung mayroon akong anumang dokumentasyon, kung mayroon na akong sinabi sa aking asawa, at kung ligtas ako. Sinabi ko sa kanya na kumuha ako ng manggalarawan ng chat sa Monito Nidra Reyes na hindi ko sinabi sa aking asawa at naniniwala akong ligtas ako, ngunit hindi ako lubos na sigurado sa anumang bakay. Sinabi niya na sapat na iyon upang magsimula. Sinabi niya na huwag akong magsabi nga anuman sa aking asawa hanggang sa payuhan niya ako. Sinabi niya na ang aking inilalarawan kung tumpak ay potensyal na bumubuo ng medical battery ng isang menor de edad, pandaraya, at paglabag sa aking mga karapatan bilang magulang, at gusto niyang isupena ang mga rekord mula sa Santos Institute bago mangyari ang anumang iba pa. Siya ay mahusay at masusing, at hindi niya kailanman iminungkahi na harapin ko siya ng mag-isa. Gusto kong maging malinaw tungkol dito dahil mas mahalaga ito kaysa sa alam ko nun. Umuwi ang asawa ko mula Cebu noong linggo ngang hapon na may kahonan, piyaya mula sa airport at isang bagong pinalamanan na tamaraw para kay Sophie. Niyakap niya ako sa kusina at nagtanong kung paano ang linggo ko. Sinabi kong maayos. Sinabi kung bumisita ang nanay ko. Sabi niya, maganda iyon. Inilagay niya ang piyaya sa kaunta at nakpalit ng damit panlakat at nakatayo ako doon na nakikinig sa kanyang ngayapak sa hagdan at inisip na nakasama ko sa kama ang taong ito sa Luke ngang 9 na taon at hindi ko siya kilala. Ang nga record ay tumagal ngang 11 araw bago nakuha ni Lena. Tinawagan niya ako noong Martes ang gabi at sinabing kailangan niya akong makita sa kanyang opisina kinabukasan ng umaga. Sabi niya na ako lang ang pumunta. Sabi niya na iwan ko si Sophie sa isang taong pinakakatiwalaan ko. Iniwan ko si Sophie sa aking nanay at nakmaniw papunta sa opisina ni Lena at inilatak niya ang nga dokumento sa conference table sa harap ko at umupo ako doon at binasa ang bawat pahina. 4 na beses nang nakapunta si Sophie sa Santos Institute. Ang mga pagbisita ay naitala
bilang bahagi ng isang voluntaryong pediatric registry program. Mga papeles na may pirma ng aking asawa at pirma lamang niya sa ma-consent form na nangangailangan ng pirma ng parehong magulang. Ang mga form ay binago. Ang aking pirma ay pineke. Sumailalim si Sophie sa dalawang blood draw, isang cheek swab, at isang bone marrow compatibility screening. Lahat sa ilalim ang balangkas ang routine wellness procedures. Ang kanyang mga resulta ay naitala sa research database ng instituto. Siya ay 67% HLA match para sa isang pasyente na kinilala sa mga record sa pamamagitan lamang ng isang case number, ngunit na cross, reference na nila na ang kasi number sa fundraiser ni Noel, at ito ay tugma. 3-4 na pagbisita ang personal na naitala ni Marichel Cruz. Mayroon ding internal email thread sa pagitan ng iking asawa at ni Maricel na nakuhasa. Pamamagitan ang supena na nagsimula 18 buwan na ang nakakaraan. Sa thread, tinukoy ng aking asawa ang plano bilang isang precautionary measure. Sumulat, siya, minsan na kung ang compatibility numbers ni Sophie ay bumuti sa pangalawang screening. Maari silang lumipat sa susunod na pakusap na tila naiintindihan ni Maricel nang walang karagdagang paliwanag. Sa isa pang email, sumulat siya na ang kanyang asawa, ginamit niya ang pariralang, aking asawa, sa paraang. Ginagamit ito ng isang tao kapag naglalarawan ng isang balakid, ay hindi. Kailangang ipaalam dahil ang mga pamamaraan ay non-invasive sa yuktong ito. Sa yuktong ito, inilapak ko ang mapapel sa mesa at tumingin sa bintana sa ibaba, kung saan may isang babae na naglalakad ng aso at 2 bataang nagbibisikleta. At lahat sa labas ay mukhang napakakaraniwan na saglit akong nakaramdam ngang pakawalang ngang koneksyon sa aking sariling katawan. Binigyan ako ni Lena ng sandali. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin kung ano ang gusto niyang gawin. Nakipag-ugnayan na siya sa Professional Regulation Commission, Komisyon sa Regulasyong Profesional na siyang namamahala sa mga profesional sa medisina. Nakausap na rin niya ang isang piskal sa tanggapan ng piskalya na humaharap sa makasong pandaraya sa medisina. Humingi rin siya ng paintulot ko na makipag-ugnayan sa pamamahitan NH Third Party K. Maricel Cruz na tumugon sa loob ng 24 oras na humihingi ng immunity kapalit ng buong kooperasyon. Tinanong ko si Lena kung ano ang ibig sabihin niyon. Marijal na nakikipagtulungan. Sinabi sa akin ni Lena na nangahulugan iyon na handang magbatoto si Maricel Cruz na nilapitan siya ng aking asawa sa plano na nagtaas. Siya ng mga ethical na paktutol ng hindi bababa sa 2 beses at binalewala. At sa huli ay sumunod siya dahil sa matinding takot na mawalan na posisyon. At dahil sa tunay at maliniyang paniniwala na ang mga pamamaraan ay hindi lalampas sa yuktong ang pagsubok. Sinabi nila na sinuri niya ang komunikasyon ni Maricel at ang kanyang pahayag ay naayon sa mga ebidensyang dokumentaryo. Tinanong ko si Lena kung sa tingin niya ay nagsasabing ang totoo si Marichel. Tahimik sandali si Lena. Pagkatapos ay sinabi niya na sa kanyang karanasan, ang katotohanan ay madalas na mas komplikado kaysa sa bersyon ng isang tao lamang, ngunit sinusuportahan ng email ang pahayag ni Maricel at Eng. Mas mahalagang tanong ngayon ay kung ano ang gusto kong gawin. Sinabi ko sa kanya na gusto kong protektahan ang aking anak at gusto kong harapin ng aking asawa ang lahat ng kahihinatnan na pinahihintulutan ng batas. Umuwi kami ng gabing iyon, si Sophie at ako, sa bahay nanay ko. Hindi ako bumalik sa bahay na ibinahagi ko sa aking asawa sa loob na 16 na araw. Pinadalhan ng papeles ang aking asawa noong Huwebes ng umaga. Kasama ko si Lena. Nang mangyari iyon, sa aking kagustuhan at sa kanya, pinanut ko ang kanyang muka na nagpalipat-lipat ng iba't ibang ekspresyon ng mabilis ng ibigay nga. Prosesava ang mga dokumento. Pakalido muna, pagkatapos ay isang uwi na. Matatak na blanco na ngayon.
ay naiintindihan ko na isang bagay na kanyang pinasanay. At pagkatapos ay isang bagay na maaring takot. Tiningnan niya ako sa balikat ng server at sinimulang sabihin ang aking pangalan. At tiningnan ko siya at wala akong sinabi. Tinawagan niya akong 4 na beses ng gabing iyon. Hindi ko sinagot. Tinawagan niya ang nanay kong 2 beses. Sinabi niya sa kanya na idirekta ang anumang komunikasyon sa aking abogado. Tinawagan niya ang kanyang nanay ng gabing iyon na siyang paraan kung paano ko nalaman na alam ng biyenan ko na may mali. Tinawagan niya ako kinabukasan ng umaga, napakatahimik ng kanyang boses, at nagtanong kung maari siyang pumunta upang makita si Sophie. Sinabi kong dahil mahal ni Sophie ang kanyang lola, at walang kasalanan ang lola niya sa lahat ng ito. Dumating siya ng hapong iyon, at pagkatapos matulog si Sophie, umupo ang biyenan ko sa tapat ko sa mesa sa kusina at matagal na tiningnan ang kanyang makamay. Pagkatapos ay sinabi niya na nagtataka siya. Sinabi niya na binanggit minsan ni Ricardo 8 buwan na ang nakakaraan na mayroong Noel, na mayroon siyang apo na hindi niya kilala, isang may sakit na bata na nangangailangan ng tulong. Sinabi niya na inakala niyang naghahanap si Ricardo mga lehitimong opsyon. Sinabi niya na hindi niya alam ang tungkol kay Sophie. Sinabi niya ang huling bahagi na ito sa paraan na nagpahiwating na naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang binago nito. Nagpatotos siya sa evidentiary hearing 6 na linggo pagkatapos. Kinumpirma niya ang timeline kung kailan unang isiniwalat ni Ricardo ang pag-iral ni Noel sa kanya, na naayon sa kung kailan nagsimula ang mga email kay Moritzel. Siya ay kalmado at maingot siya stand. Nang matapos siya, lumakot siya. Tabingan defense table nang hindi tinitingnan ang kanyang anak. Sinuspinde ng Professional Regulation Commission ang research license ni Dra Santos habang nakabinbin ang investigasyon. Nawalan nege posisyon si Marijal Cruz sa institute at nakipakasundo sa tanggapan ng piskalya. Sinampahan ng piskal ang aking asawa ang 2 kaso ang medical fraud, 1 kaso ang pakpeke ang legal na dokumento at 1 kaso ng medical battery ng isang menor de edad. Ang huling kaso, ang pinakamaluba, ay may posibleng pakakakulong, ikinatwiran ng kanyang abogado na walang matagalang pisikal na pinsala si Sophie, na ang mga pamamaraan ay minimal na invasive at ang layunin ang aking asawa ay iligtas ang buhay ng isang namamatay na bata. Kinilalang hukom ang lahat ng 3 punto at sinabing hindi nito binabago ang batas. Nakakulong ang aking asawa sa lahat. NH kaso. Sinentensiyahan siya NH 4 na taon na may posibilidad NH parole. Pagkatapos ang 2 at inutusan na magbayad restitution at kumpletuhin ang isang supervised program sa paglaya. Nawalan siya ng posisyon sa ospital. Nawalan siya ng medical administration credentials. Nawalan siya ng maraming bagay na pinagpasyahan niya sa kung saan man na mas mahalaga kaysa sa kanyang sinusubukang kunin. Noel. At gusto kong maging maingat sa kung paano ko sasabihin ito dahil si Noel ay isang 10 taong gulang na bata na hindi pinili ang anuman sa mga ito. Nakapasok si Noel sa isang lehitimong donor registry program pagkatapos makakuha ng atensyon ang kanyang kaso mula sa press release ng piskalya. Kalaunan ay nakahanap ang kanyang nanay ngang isang hindi kamag-anak na donor sa Philippine Bone Marrow Donor Program. Natanggap niya ang kanyang transplant 4 na buwan pagkatapos ang paglilitis. Ang huling update na nakita ko mula sa isang fundraiser na pinatakbo ng kanyang pamilya ay nagsabing nasa remission siya at nakabalik na sa eskwelahan. Matagal kong tiningnan ang kanyang larawan, mayroon siyang pangangang kanyang ama at wala ng iba na makikilala ko. Hindi lubos na naintindihan ni Sophie ang nangyari. Sinabi ko sa kanya sa simple at maingat na nga salita na kayang unawain ng isang 6 na taong gulang
na ang kanyang tatay ay gumawa ng ilang desisyon na nakasakit ng tao at kailangan niyang panagutan ang maito. Nagtatanong siya kung minsan kung kailan siya uuwi at tapat kong sinasabi sa kanya na hindi ko alam at maari siyang laging magtanong sa akin na anumang kailangan niyang itanong. May therapist siya na nakikita niya tuwing Martes ang hapon. Gusto niya ito. Nagsimula na siyang tawagin ang opisina na feelings room na sa tingin ko ay sasam nga. Pinakatumpak na bagay na nasabi niya. Bumibisita ang biyenan ko kay Sophie tuwing ibang Sabado. Nagdadala siya ng polvoron at dinadala siya sa parke at hindi sinusubukang ipaliwanag o ipagtanggol o palambutin ang hugis ang ginawa kanyang anak. Basta lang siya. Laging dumarating na may cookies at pagmamahal at naiintindihan ko na ito ay isang uri ng lakas ng loob. Nagbalik ako sa pagtuturo. Noong Hunyo, unang baitang. 22 bata na marunong humingi ng kailangan nila at hindi pa marunong pigilan ang sarili sa pagsasabi ng totoo. Nakikita ko itong nagpapahinahon. Nakikita ko na ang pagiging kasama ng mga taong lubos na nagtitiwala sa iyo ay isang napakalinaw na paraan upang gugulin ang isang araw. Minsan naisip ko ang voicemail, ang kumikislap na ilaw sa landline na muntik ko nang nilampasan. Naisip ko ang lahat ng maliliit na sandali kung saan ang isang bagay ay maaring nagbatuloy ng hindi napapansin. Ang mga appointment na hindi ko kinuwestiyon, ang perma na hindi ko kailanman sinuri, ang makataw na maring lumipas bago may nag-isip na tumingin. Iniisip ko si Dra Reyes na nakaupo sa kanyang des na nagdedesisyon kung tatawag o hindi at nagpapasalamat ako. Araw-araw na nakpasya siya sa paraan ng kanyang ginawa. Nagpitong taong gulang, si Sophie noong Nobyembre. Nag-take off akong buong araw at pumunta kami sa Botanical Garden at pagkatapos ay sa paborito niyang restaurant. Ang may papel na tablecloths na maari mong iguhit. Gumuhit siya ng larawan ng aming bahay at ng aming pusa at ng kanyang sarili na ang kanyang nga braso ay nakaunat ng abot ng kanyang makakaya at nilagyan niya ito nga label sa kanyang maingat na pagbaybay sa unang baitang na ako, tatay at nanay. Ang tatlong salitang ito ay sapat na para sa kanya para maging pamilya. Sa kanyang isip, ipinilo ko ang papel at inilagay sa aking bulsang jacket at dinala pauwi. May mabagay akong alam ngayon na hindi ko alam nun. Alam ko na ang pag-ibig at control ay maring manirahan sa parehong kilos sa loop ng napakatagal na panahon bago mo sila makilala. Alam ko na ang mga taong pinakamapanganib sa atin ay madalas ang mga binigyan natin ng pinakamaraming access. Alam ko na ang pagtitiwala sa isang tao ay hindi katulad ng pag-unawa sa kanila at ang agwat sa pagitan ng dalawang bagay na iyon ay kung saan ginagawa ang mga kahilahilakbot na plano. Alam ko na ang isang nakakandadong pinto ay laging may dahilan. Ang dahilan ay hindi laging ang sinasabi sa iyo. Alam ko na pumasok ako sa examination room na iyon nung Huwebes ng hapon ng Marso nang ang bawat praktikal na bagay sa aking buhay ay nagsabing wala akong dahilan at pagpasok ay ang pinakamahalagang bagay na nagawa ko, hindi dahil matapang ako. Hindi ako partikular na matapang. Ako lang ay isang ina na hindi makalimutan ang isang pakiramdam na nakinig sa isang voicemail na muntik na niyang balewalain. Na dumating. Iyon lang iyon. At ito ang lahat.